Halina't mag-aral sa Araling Panlipunan Grade 5. Unang markahan ang lokasyon ng Pilipinas. Ang ating mga paksang aralin. Pagtukoy sa kinalalagyan ng Pilipinas. Ang globo at ang mga likhang isip na guhit. Pagtukoy sa tiyak na lokasyon gamit ang parallel at meridian. Pagtukoy sa relatibong lokasyon ng Pilipinas at pagbasa ng mapa. Halina't pag-aralan natin ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay bahagi ng pinakamalaking kontinente sa daigdig, ang Asya. Nahahati ang Asya sa 5 rehiyon. Ang Hilagang Asya, Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, at rehiyong kinabibilangan ng Pilipinas, ang Timog Silangang Asya. Pagtukoy sa kinalalagyan ng Pilipinas. Matutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas sa pamamagitan ng una, tiyak na lokasyon sa pamamagitan ng latitude at longitude. Pangalawa, relatibong lokasyon batay sa mga anyong lupa at anyong tubig na nakapaligid sa isang lugar. Ulit, ano nga ba ang pagtukoy sa kinalalagyan ng Pilipinas? Tiyak na lokasyon at relatibong lokasyon. Tandaan mga bata! Mga bata, nakita niyo ba ang larawan sa kaliwa? Ito ay isang globo. Nakakita na ba kayo ng globo? Ano ang globo? Ang globo ay modelo o representasyon ng daigdig. Ginagamit ito sa pag-aaral ng heograpiya. Mahalagang pag-aralan ang paggamit ng globo. Marunong na ba kayong gumamit nito? Halina't pag-aralan natin. Mga patayong imahinasyong guhit sa globo. Prime meridian. Tingnan natin ang larawan. Ito ang prime meridian. International dateline. Ito naman ang international dateline. Tingnan natin ang kanilang kahulugan sa mga sumusunod. Ano ang prime meridian? Ito ay isang imahinasyong guhit sa globo. Ang prime meridian ang naghahati sa globo sa 2 bahagi, ang silangang hating globo at ang kanlurang hating globo. Tinatawag din itong Greenwich Meridian sapagkat bumabagtas ito sa Greenwich, England. Ito ay ang prime meridian. Ano ang international dateline? Tingnan ang guhit sa gitna ng globo. Ito ang tinatawag na IDL o International Dateline. Ang International Dateline ay imahinasyong guhit na naghahati sa mundo sa magkabilang araw. Ang bahagi ng silangan na IDL ay nauuna ng isang araw kaysa sa kanluran na guhit na ito. Kung ang silangan ay araw, ang kanluran naman ay gabi. Ito ang IDL o International Dateline. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang mga pahigang guhit sa globo. Ang una ay parallel. Ito ay pahigang imahinasyong guhit sa globo. Ecuador o equator. Ito ay nasa gitnang bahagi ng globo. Ano ang Ecuador?
Ang Ecuador ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng globo. May pantay na layo mula sa North Pole at South Pole. Ito ay imahinasyong guhit na humahati sa hilagang hating globo at timog hating globo. Ecuador. Hinahati ang North Pole sa South Pole. Ito naman ang iba pang mga guhit na pahiga sa globo. Mga espesyal na latitude sa globo. Tingnan natin ang larawan. Kabilugang Artiko, nasa bandang taas. Tropiko ng Cancer. Tropiko ng Capricornio. Kabilugang Antarctico, ang nasa baba. Mga espesyal na guhit sa globo. Una, Kabilugang Artiko. Ang Kabilugang Artiko o Arctic Circle ay nasa pinakadulong bahagi ng daigdig sa hilaga na naaabot ng pahilis na sinag ng araw. Hindi ito direktang nasisinaga ng araw dahil nasa bandang taas. Kaya naman, puro yelo ang bahaging ito. Kabilugang Antarctico. Ang Kabilugang Antarctico o Antarctic Circle ay nasa pinakadulong bahagi ng daigdig sa timog na naaabot ng pahilis na sinag ng araw, nasa bandang ibaba at hindi rin ito nasisinagan ng araw. Kaya naman, puro yelo din ang bahaging ito. Pangatlong espesyal na guhit, ang Tropiko ng Cancer. Ang Tropiko ng Cancer o Tropic of Cancer ay nasa hilagang bahagi ng daigdig na tuwirang nasisikatan ng araw. Ang Tropiko ng Capricornio. Ang Tropiko ng Capricornio o Tropic of Capricorn ay nasa bandang timog na bahagi ng daigdig na tuwirang nasisikatan ng araw. Ito ay ang mga espesyal na guhit. Ano ang grid? Ginagamit ang mga imahinasyong guhit sa globo upang hatiin ang daigdig sa mga bahagi. Sa pagtatagpo ng meridian o patayong guhit at paralel, pahigang guhit, ay nabubuo ang mga malaparehabang espasyo sa ibabaw ng globo. Grid ang tawag sa kabuuan ng mga espasyong ito. Gamit ito sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng anumang lugar sa ibabaw ng mundo. Pag-aralan pa natin. Pag-aralan pa natin ang grid. Tingnan ang larawan, ang mga patayo at pahigang guhit. Pag pinagtagpo ito ay makakabuo ng grid. Ang bawat grid ay katumbas ng isang oras. Ginagamit ang degree at minute na unit sa pagsukat ng longitude at latitude. Ang bawat degree ay mayroong 60 minutes o isang oras. Relatibong lokasyon ng Pilipinas. Ito ay ang mapa ng Pilipinas. Ang lokasyon ng Pilipinas ay matutukoy batay sa mga anyong lupa at anyong tubig na karatig at nakapalibot sa bansa. Dalawang paraan sa pagtukoy ng relatibong lokasyon ng Pilipinas. Una ay ang insular. Ito ay ang paraan sa pagtukoy ng mga katubigang nakapalibot sa Pilipinas. Sa timog ay ang Celebes Sea. Sa hilaga ay ang Bashi Channel. Sa kanluran, ang West Philippine Sea. At sa silangan naman ay ang Pacific Ocean. At ang isa pang paraan sa pagtukoy ng relatibong lokasyon ng Pilipinas ay ang bisinal.
Ito ay ang paraan sa pagtukoy ng mga kalupaang nakapalibot sa Pilipinas. Sa hilagang bahagi ng Pilipinas ay ang bansang Taiwan. Sa timog na bahagi ay ang bansang Malaysia o ang ating karatig bansa. Sa kanlurang bahagi ay ang bansang Vietnam at sa silangang bahagi ay ang maliit na bansang Guam. Ano naman ang mapa? Ang mapa ay ang patag na larawan ng daigdig. Ito ay isang halimbawa ng mapa. Alam kong nakakita na kayo ng mapa. May ilang kasanayang mahalaga sa pagbasa ng mapa. Ilan dito ay ang pagtukoy ng direksyon, pagbasa ng mga pananda at paggamit ng iskala. Compass rose. Mga simbolo sa mapa, mga titik at mga guhit. Compass rose, tingnan ang larawan. May mga letter dito. Letter N, ang ibig sabihin ay north. S, south. W, west. E, east. Sa Tagalog naman ay north para sa hilaga, south para sa timog, west para sa kanluran, at east para sa silangan. Ang compass rose ay ginagamit sa pagtukoy ng kinaroroonan ng isang lugar. Binubuo ito ng pangunahin at pangalawang direksyon. Ang mga pangunahing direksyon, timog, hilaga, silangan, at kanluran. Ang mga pangalawang direksyon, timog silangan, timog kanluran, hilagang silangan, at hilagang kanluran. Mahalagang pag-aralan natin ang iskala. Ang iskala ay bahagi ng mapa na nagpapakita ng ugnay ng sukat at distansya sa mapa. Ang katumbas nitong sukat at distansya sa daigdig. May tatlong uri nito: iskalang graphic, iskalang verbal, at iskalang fractional. Ano ang iskalang graphic? Ito ay sukatan tulad ng ruler. Iskalang verbal, pasalitang pagpapaliwanag sa ugnayan ng unit na panukat sa mapa at unit na panukat sa aktwal na daigdig. Iskalang fractional, ito ay tumutukoy sa ratio o tumbasan. Maipapakita ito sa paggamit ng numerical ratio. Halimbawa, 1:25,000. Tingnan natin kung may natutunan kayo sa ating aralin. Magkaroon tayo ng pagsasanay. Sagutin ang mga katanungan sa loob ng 5 segundo. Handa na ba kayo? Unang tanong, ano ang modelo ng daigdig? Ang sagot, globo. Ikalawang katanungan, saang bahagi ng Asya matatagpuan ang Pilipinas? Ang sagot, Timog Silangang Asya. Ikatlong katanungan, anong anyong tubig ang nasa kanluran ng Pilipinas? Ang sagot, West Philippine Sea. Anong anyong lupa ang nasa silangan ng Pilipinas? Ang sagot, Guam.
Ano ang paraan ng pagtukoy sa kinilalagyan ng Pilipinas? Tiyak na lokasyon at relatibong lokasyon. Ito ay ang mga dalawang uri ng imahinasyong guhit sa globo. Meridian at parallel. Ano ang mga simbolo na makikita sa mapa? Compass rose, mga titik at guhit. Ito naman ay ang panukat na ginagamit sa mapa na katumbas na aktwal na sukat ng daigdig. At ang sagot, skala. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Binabati kita dahil natapos mo ang Module 1. Hanggang sa muli!